Bagyong Ada hindi pa rin humihina. Malalakas na hangin at mapanganib na alon ramdam pa rin sa maraming bahagi ng bansa. May isa na namang bagong sama ng panahon na binabantayan sa silangan ng bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, sa ating ulat ngayon, mananatiling malakas ang epekto ng Bagyong Ada, kasabay ng malakas na northeast monsoon o hanging amihan na magdadala ng delikadong hangin at alon sa Luzon, Visayas at Mindanao. At patuloy din nating tatalakayin ang panibagong nabubuong bagyo o tropical cyclone-like vortex na inilabas ng Pag-asa kahapon. Unahin na muna natin ngayon ang Bagyong Ada. Mga kababayan, ang sentro ng Tropical Depression Ada ay huling namataan 820 km sa silangan ng Northern Luzon, habang patuloy itong gumagalaw sa karagatan ng bahagi ng ating bansa sa Philippine Sea. Ang lakas ng bagyo ay taglay pa rin ang 55 km per hour at may pagbukso na hangin na 70 km per hour at mayroong central pressure na 1,000 HPA. Bagamat isa na lamang itong tropical depression, hindi pa ito ligtas na ipagwalang bahala dahil malawak pa rin ang saklaw ng hangin na dala nito. Kumikilos ito pa northeastward sa bilis na 20 km per hour at may dalang lawak na hangin na malakas na hangin na umaabot ng 340 km mula sa sentro. Ibig sabihin, kahit malayo ang sentro ng bagyo, ramdam pa rin ang epekto nito sa kalupaan at karagatan ng ating bansa. Malalakas na hangin dulot naman ng northeast monsoon kasama ang Bagyong Ada. Ngayong araw, asahan ng malalakas hanggang malabagyong bukso ng hangin lalo na sa baybayin ng kabundok at kabundukan ng mga sumusunod na lugar. Batanes, Papuyan Island, Ilocos Norte, Abra, Hilagang Silangan bahagi ng Cagayan, Eastern Isabela, Aurora, Rizal, Quezon, Lubang Island, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Northern Samar, Kaluya Island, Dinagat Island, Siargao, Bocas Grande Island. Bukas naman, mas malawak pa ang apektadong lugar sa karamihan ng Luzon, buong Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At sa darating na Huwebes, January 22, mananatiling malakas ang hangin sa halos parehong mga rehiyon at posibleng magdulot ito ng pagkasira ng mahihinang ekstruktura at pagkatumba ng mga puno at power interruption. May gale warning sa Northern Seaboard ng Northern Luzon at mahigpit na babala pa rin sa lahat ng mangingisda at marino sa mga lugar na iyan, partikular sa Northern Luzon. Sa kondisyon ng karagatan, hanggang 5.5 metro ang taas ng mga alon sa lugar ng Batanes at Babuyan Island, habang 5 metrong taas ng alon naman sa bandang Ilocos Norte, Eastern and Mainland Cagayan. Hanggang 4.5 metro naman na taas ng alon sa Ilocos Sur at Isabela at ganun din sa mga natitirang baybayin, Mainland Cagayan. Lahat ng uri ng sasakyang dagat ay pinapayuhang manatili na lamang sa pantalan upang hindi mapahamak. Ganun din naman, umaabot sa 3 metro ang taas ng alon sa lugar ng Aurora, Camarines Norte, Pulillo Island, Catanduanes, Northern Samar, Camarines Sur at Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Eastern Samar at Ilocos Region. Moderate to rough seas naman, umaabot mula 2.5 meters ang taas ng alon sa lugar ng Zambales, Northern Quezon, Calayan Island, Surigao del Sur, Dinagat Island, Siargao, Bocas Grande at hanggang 2 metro naman ang taas ng alons, partikular dito sa Eastern Davao Oriental. Sa mga susunod na oras, inaasahang kikilos ang Bagyong Ada pasilangan bago ito lumiko patimog silangan bukas January 21. Habang nangyayari ito, patuloy na hihigop ng northeast monsoon ang tuyong hangin papasok sa sistema ng bagyo, dahilan upang lalo itong humina. Posibleng mag-downgrade na ang Bagyong Ada bilang isang low pressure area bukas, ngunit maaari itong mangyari ng mas maaga kung lalakas pa ang epekto ng malamig at tuyong hangin mula sa hanging amihan. Gayunpaman, kahit humina na ang bagyo, mananatiling delikado ang hangin at alon, lalo na sa hilagang bansa at sa mga baybaying dagat nito. Mga kababayan, huwag tayong
na maging kampante. Hindi man direktang tatama ang sentro ng bagyo, ang epekto nito ay ramdam na ramdam pa rin lalo na sa dagat at sa mga lugar na bukas, partikular sa apektado ng hanging amihan. Kung wala namang mahalagang lakad, mas mabuting manatili muna sa loob ng bahay at iwasan ang paglalayag. Sa ibang balita, ngayong araw may mahalaga tayong update tungkol naman sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa. Ang bagong sama ng panahon na binabantay ng Pag-asa sa loob at paligid ng ating bansa. Habang marami ang nag-aakalang tapos na ang banta ng bagyo, paalala po natin ang panahon ay babago-bago. Kaya't mahalagang manatiling alerto at handa at may sapat na kalaman lalo na sa mga komunidad na madalas tamaan ng ulan, malalakas na hangin at pag-alon ng dagat. Alamin natin ngayon ang pinakabagong Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa. Batay sa Tropical Cyclone Threat Potential Report na inilabas kahapon ng Pag-asa, ang Tropical Cyclone Ada ay nananatili pa rin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat ito'y humina na, patuloy pa rin itong minomonitor dahil maaari pa rin itong magdulot ng pagbugso ng ulan at ng hangin, maalon na karagatan at panaka-nakapag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Para sa Week 1 forecast mula January 19 hanggang January 25, 2026, bukod sa Bagyong Ada, may isa pang binabantayang sama ng panahon. Ito ay tinatawag nating Tropical Cyclone-like Vortex TCLB1. Ang TCLB1 ay inaasang mabuo sa timog silangan hangganan ng Philippine Area of Responsibility o PAR. At sa kasalukuyan, may mababang posibilidad na maging ganap na bagyo. Ngunit maaari pa rin magpalakas ng ulan at hangin, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Mahalagang tandaan, maraming bagyo sa nakaraan at nagsimula bilang isang simpleng low pressure o vortex. Kaya't ang ganitong sistema ay hindi dapat natin baliwalain. Kung mapapansin nyo, kahit mababa ang tsansa, hindi ito zero. At sa panahon ng tag-ulan at amihan, mabilis magbago ang sitwasyon. Kaya paalala pa rin natin manatiling alerto at huwag maging kampante. Sa darating naman na Week 2 forecast, mula January 26 hanggang February 1, 2026, ang Tropical Cyclone Threat Potential is likely, less likely. Para naman sa ikalawang linggo, binabantayan ng TCLB 11, ayon sa forecast model, may mababang tsansa pa rin itong maging isang tropical cyclone. Inaasahang kikilos patungong Caraga at Eastern Visayas. Bagamat hindi pa ito inaasahang maging isang bagyo, posible pa rin itong magdala ng ulan at masamang panahon, lalo na sa coastal at mababang lugar. Ngayon ang tanong, bakit mababa ang tsansa ng paglakas ng mga sistemang ito? Ito ay mga dahilan na una ay impluwensya ng northeast monsoon o hanging amihan at pagpasok ng tuyong hangin mula sa hilagang silangan at hindi pa favorable condition sa itaas ng atmosphere. Gayunpaman, binibigyan diin ng Pag-asa na ang galaw at lakas ng mga sama ng panahon ay maaari pa ring magbago anumang oras. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan sa silangang bahagi ng Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga Region, manatiling nakasubaybay sa opisyal na ulat. At sa ating mga kababayang mangingisda na naglalayag, iwasan ang paglalayag kung masama ang panahon at unahin pa rin ang kaligtasan. At yan po ating update sa panahon ngayong araw ng Martes. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.